Ha? So, dalawa na siya na forces, okay? Like P1 is lying exactly on the x-axis, which is equals to 150 kilonewton, and P2, which is 50 degrees from the origin to the x-axis. No, it's positive 50 degrees dun sa x-axis. So resultant, please find the resultant force and yung kanyang angle. Okay, let us start. So, ano muna natin gagawin? I-draw muna natin yung figure. Ano ba, mayroon tayong resultant, right? Let us draw the approximate ba tayo? Okay, the approximate figure. Ano, mga matagal. Okay? Siguro to 150. Ang tansya natin, mga ganyan na. Tansyahin na lang. So, although hindi naman siya accurate. Ito yung ating resultant. Naganyan ko yung resultant. May ganyan pala ako sa resultant, no? Resultant. Tapos, ito yung Rx, which is ito yung Ry, at ito yung angle. Okay? So, yan. So, una nating gagawin is let's get the total force on the x forces horizontal ang tinatawag diyan, di ba? So, wag niyong iisipin yung summation forces vertical horizontal equals 0. Wala pa tayo sa equilibrium. Don't get me confused, all right? So, P1, ang x component ng P1 is equals to 150 kilonewton. Diba? At ang y component ng P1 0 is equals to 0. Very good. Is equals to 0. Kasi it is exactly lying on the exactly on the x-axis. So now let us get the x and y component of force P2. Force P2x is equals to P2, parang kanina lang, cosine 50 degrees. So 200 cosine 50 degrees. Ano po yung sagot natin, mga engineers? 128.56. 128.56, 200 cosine 50 degrees, 128.56. Positive, negative? Positive. Very good. Thank you very much. Kilonewton tayo, no? So ngayon, let's get yung y component ng P2. Is equals to P2 sine 50 degrees. Fill the values. 200 sine 50 degrees. Ano po yung sagot? Positive 153.21. 153.21 kilonewton. Very good. Engineer, thank you. So ngayon, meron na tayong kumpleto na, no? Yung dalawang forces, meron na tayong kanilang mga x at saka y component. So let us now get the resultant R. Okay, let us get resultant R. So anong formula natin sa resultant R? Ganito muna, ang resultant ng x is equals to the summation of forces at x, which is equal to
P1X plus P2X. Okay? So ngayon, ano yung mga ano natin? Let's call it Rx. P1X is equals to 150 plus 128.58. So, ano po ang sagot natin dito sa ating resultant na X? Engineers? 278.558. Okay. Very good. Thank you. 278.58 kilonewton. 5.6, sir. 5.6. 568 ba? 78.56. 56. Okay. Okay. 5.56 kilonewton. So ang ating anong direction ng ating Rx, right? Sa ating sign convention, when it is positive, yung ating Rx is going to the right side. Para pa lang ito dapat dinrawing ko muna pagkatapos, no? Kasi understood naman ang papunta dito yun. Dahil lahat ng forces ay papunta dito. So understood papunta siya doon. Okay, you get the picture? All right. Kunin naman natin ngayon yung Ry, yung resultant Y. Resultant Y is the summation of forces Y or verticals, right? So it's also equal to P1Y. All right, P1Y plus P2Y. So let's fill in. P1Y dito is 0 plus P2Y is equals to 153.21 kilonewton. So, ano po yung ating sagot? Parang hirap nito. Calculate, shift solve kaya to. Positive 153.21 kilonewton. Right? So ayan, meron na tayong values nung Rx at saka Ry. Paano natin kukunin yung resultant? So naalala nyo ba? Pwede ba sumagot? Square root ng Yes, babalik tayo dun sa formula ng resultant kanina. Nakita ko. Ito, no? Balik tayo dyan. Okay, so sagutin natin. So isulat natin yung formula. So isang tip ko lang, no, nung nag-start tayong pag nag-start tayo na pa lang, no, mag-review, sinusulat-sulat natin yung mga formula bago natin tsaka natin a-answeran para ma-instill sa ano natin yung mga formulas para madaling ma-memorize. Ginaganyan ko muna siya, although minsan alam mo na siya, kahit matagal na, sulat mo muna. So R is equals to the square root of Rx squared plus Ry squared. Substitute the values. Ano ba yung Rx? Okay. 278.58 squared plus what is Ry? 153.21 squared. Ano po ang kasagutan, mga engineers?
Mahirap bang i-calcu yan? Calcu ko nga para tama ako. 78.58 squared plus 153.21 squared. Okay? Anything, mga engineers? Tama ba ang sagot? Is 317.93 kilonewton. Okay, so based sa ating figure, ito ngayon yung 317.93 kilonewton. So ano pa ang kulang? So kunin natin itong itong angle nung reaction to the x-axis. Okay? So anong formula? Guys, anything? Mga engineers, anong gagamitin natin formula to get the angle of the reaction? Or the resultant, sorry, resultant. Ganito lang yan, no? Right triangle, Pythagorean theorem. Ang ating resultant, no? Tatlo na yan, no? Actually, dun pa lang kaya mo na yan. So, ito ang 278.58. Ito yung RY 153.21. Ito yung angle. TOA. Ang ating gagamitin is tangent, theta, TOA, opposite, which is RY, okay, over RX. RY being the opposite is 153.21 over adjacent, which is 278.56 pala, sorry. 56. Inverse tangent, ano po yung ating angle? Engineers? 28.81 degrees from the x-axis. Yes, perfect. Thank you. 28.8. Tama ba? So from the x-axis, okay? So this is the theta is 28.8 degrees dun sa ating theta. Alright, maliwanag, engineers? Yes, sir. Maliwanag na maliwanag. Maliwanag na maliwanag. Maliwanag pa sa sikat ng araw dito sa Dubai. Gusto ko sanang meron ding pwedeng gamitin ng cosine law dyan, or we can apply also yung parallelogram of forces, right? Pero siguro, kaya nyo na yun. So, pag tackle natin, separate topic yung parallelogram of forces. So, ngayon, mag-concentrate muna tayo dito sa ganitong component method. I don't know kung how do they call this method, pero ito rin ang method na ko sanay ako eh. Not the parallelogram of pero mas maganda flexible na marami naman time, no? To get to master both options, para marami kang bala, ika nga. Okay, bugbugin natin ang sarili natin dito sa mga ganitong exercises para maparami. Ito, bumukha ka naman siya, right? This is in the next figure. Okay? Ito naman ang P1, the blue force. I call the blue force. Okay? Naguluhan. Okay?
Ayos, yun. Hirap eh, hindi ko remaster eh. Okay guys, let us get naman itong ano na to, itong resultant nitong figure na to. Okay? So kunin muna natin. Para hindi malito, ganitong ano natin, gawa tayo ng mga project natin ng mga to. Yung ating first P1 component. At ito yung P1X. Tapos ito yung imbes na lagay natin dito lang natin lagay, no, para kasi baka ito gamitin ng dito natin ilagay yung P1, sorry. P1Y. Okay din sa inyo ron? Payag ba kayo? So, tapos ganun din ang gawin natin dito. Para isahan na lang. No? Pala dito na lang yan. Ito ngayon ay ating P2X. Tapos dito naman yung ating P2Y. Alright. Okay na yung ating figure. So, dating gawin. Mabilis lang. Let's get the X component of P1. P1X is equals to negative, no? Tama ba? Negative P1 cosine 30 degrees. Nakita nyo, linagay ko na yung negative dito para lalang. Para hindi na natin ma-miss. Total, naalala. So, let's put the figure. Negative 50 cosine 30 degrees. Ang sagot po natin, engineers, paki-compute. Baka mali yung calculator ko. Negative 43.30. Perfect. 43.30 kilonewton. Kilonewton ang ating P1X. Next, yung ating P2X. P2X will be, ang ating P2X positive or negative? Positive. Okay, positive P2 cosine 45 degrees. Let's put the value of 100 cosine 45 degrees is equals to, sagot po, baka mali yung abacus ko. 70.71. 70.71 kilonewton. All right. So this time kunin naman natin yung ang y component ng nitong mga forces natin. Let's do it. P1 y is equals to, positive ba o negative ang y? Ang P1y. Positive. All right. Positive P1 sine 30 degrees. So P1 is 50 sine 30 degrees. Ano po yung sagot natin dito sa ating PY na positive? 25. 25 kilonewton. Right? Then let's go to the Y component of P2 is equals to positive, negative. Positive. Positive P2 sine 45 degrees
ilagay natin sa fill the value of P2 is equals to 100 sine 45 degrees. Ano pong sagot natin? Sine. Siyempre, parehas na. Understood na pare. Ganun ko na lang, no? Yan, parehas niyan. Siyempre, 45 degrees. 70.71 kilonewton, no? Pampatanggal ng antok. Okay. Okay, engineers, so, maliwanag. Gawin natin ngayon yung mga, yung mga summation o yung resultant ng X. Dating gawi. Resultant ng X is equals to summation of forces at X or mga horizontal, forces horizontal is equals based on our figure, ganyan pa rin ang P1X positive, negative pala, negative P1X plus P2X. So negative P1 43.30 plus P2X which is 70.71. Ano po yung sagot natin, mga engineers, sa ating resultant ng X? Ano sumasagot? Right? Anong sagot, mga engineers? Sige nga, tama ako. $27.41. 27.41. Very good. Kilonewton going to the right. Diba? Pagka starter, dapat may mga paganyan-ganyan na mga effect going to the right. So let's now get the resultant Y, which is also the summation of forces verticals or Y. And Y is P1Y plus P2Y. Values are P1Y is 25 kilonewton, 25 plus P2Y, which is 70.71 kilonewton. Ano po yung sagot natin? 25 plus 70.71 equals 95.71 kilonewton going up, going down. Saan siya, mga engineer? Going up, going down? Going up. Going up. Yan, going up. So, draw nga natin yung ating kunin na natin ngayon yung yung ating resultant, no? Parang ganyan. Tandaan niyo na lang, saan ba kayo mabilis mag-memorize? Ito, ako ganito, Pythagorean theorem, r squared plus equals to rx squared plus resultant of y squared. Diba? Pwede rin ganito. So, r is equals to the square root of rx, which is 27.4 squared plus 95.71 squared. Ano po ang ating resultant, mga engineers?
Sige naman. Computin na yan. 99.56 kilonewton, no? So, meron na tayong mga ganito. Let us draw the figure. Okay? Let us draw the figure kung paano siya. So, ang Rx natin is equals to ito. This is Rx. Going to the right. Tapos, yung ating RY, medyo kung 25 yun, balos ganito siya, no? Estimate lang. Yung ating RY. So, pagka ginanya natin yan, kung saan yan magmi-meet, no? Yan yung ating resultant, no? Which is 99.56. So, kita nyo, parang proportional yung aking figure. Kasi ganito, medyo habaan pa to. At least makikita nyo ang kanyang angle, no? Let's do this as theta. Medyo ganyan. So, let's go back, guys. What is the formula for getting that angle of the resultant? Tangent theta equals to Ry over Rx. Theta is tangent, arctangent, Ry, which is 95.71 over, ano yun? Rx, which is 27.41. Ano po yung ating tangent mga engineers? Shift tangent. Anyone, guys? Anyone? $24 degrees.